Palagay ko, sabi nga, mga darating na araw, gaganda pa ito ng gaganda ang ating ekonomiya dahil nga gumagastos na ang gobyerno lalo sa infrastructure. Ang kagandahan lang, ngayon, nasi-safeguard na. Kumbaga, hindi ko sinasabi na posibleng 100% na safe na or wala ng korupsyon sapagkat ang korupsyon sa ating bansa ay systemic, no? Ang solusyon dito para mawala talagang repasuhin ang ating konstitusyon, ang ating saligang batas, ang sistema. Napakarami pa pero at least ma-minimize. Hindi man totally mawala, mami-minimize. Hindi kagaya nung kay panahon ni Fentaboy, talagang garapalan. Sinabi na nga niya, ang dami sa DPWH ng mga kurap pero may ginawa ba siya? Wala, ni isa, wala siyang pinakulong. Meron pinakulong may pinakulong pala ito yung mayabang, si Belhica, may pinakulong 2 liaison officer, 2 taga-kuha ng permit, ipinakulong at yung daw ang kurap. Pero syempre, nakapagpiyansa. At eventually, wala nangyari sa kaso, di ba? Bakit? Na-dismiss din. Paano? Wala naman. Wala talaga, di ba? Pampano lang, photo ops lang. Sa madaling salita, ni isang engineer walang ipinakulong itong panahon ni Fentaboy. Pero ang yabang-yabang ni Fentaboy na sabi niya, may korupsyon sa DPWH. Nagpa-press conference ko ng madaling araw. Tapos nagsasabi na madaming korupsyon sa DPWH. Ang dami, pero ni isa walang ipinakulong. Galit na galit sa drugs, pero buhay na buhay si Michael Yang. Hindi lang si Michael Yang, yung mga kaibigan ni Iyutman. Di ba? Ang dami ng mga yon. Galit na galit sa drugs pero galit na galit nung galit na galit nung mabisto ang kanyang ang kanyang ang 6 billion ang tawag nito, magnetic lifter. Ang magnetic lifter scandal niya, di ba? At ang pinapatay lang nung panahong yon mga kalaban nila sa mafia. Ang pinapatay lang yung mga maliliit para masabing may pinapatay. Pero wala talagang mga drug lords. Ang mga drug lord lang na namatay noon, mga kalaban nila. Pero pag hindi ka kalaban, buhay ka. Kaya peke, pati ang war on drugs na yan, fake yan. Diyan magaling si Fentaboy, lahat nung panahon niya ay peke. O di ba? Kaya kayong mga didilis, ngayon ano nangyari? Kinakarma na kayo. Yung Fentaboy ninyo kinakarma na. Di ba? Kayabangan ninyo, bakit hanggang ngayon nakakulong pa? Yung pala ang tanong ko. Akala ko ba makakalabas na, sabi ninyo. Ilang beses na kayong nagsasabing lalabas na. Nagpo-post pa kayo na lalabas na. Asa na? Asa na si Fentaboy nyo? Sige nga, asa na si Fentaboy nyo? Paki-shoutout nga at paki-comment nga, asa na si Fentaboy nyo? Buhay pa, di ba? Pero nakakulong. Alam nyo kung bakit buhay pa si Fentaboy? Kasi pinapanalangin namin, humaba pa ang buhay niya. Umabot ng 30 years. Okay lang yan na magpahid-pahid siya ng tae doon. Okay lang yan habang si Fentaboy pag nagugutom, yung tae na niya ang kinakain niya. Okay lang yan, di ba? At least maghirap siyang hinayupak siya. Yan ang ganti ng kalikasan, yan ang ganti ng ganti ng mga kaluluwa ng mga pinatay niya, di ba? Nang pinatay nila. So maghirap siya, okay lang yan. Ngayon, pati yung mga anak niya kasunod na yan. Inday Sayad, sunod ka na. Iyutman, sunod ka na rin. Umattend ka na ng arraignment, akala mo ha? Mahatulan ka, sigurado yan. Si Barbie, susunod rin yan. Lahat kayo susunod yan, yung mga alipores niya, kita mo, isa-isa na. Diba? Si Kawatano, malapit na yan. Si Marco Tae, wala nang labasan yan. Kaya yung mga ANC nagyayabang dati na ililigtas nila sa Marco Tae, puwit nyo. Asa na si Marco Tae ninyo, nakakulong pa rin, diba? Yang kakultuhan kasi ninyo, diba? Kaya tigil-tigilan na kayo. Tigil-tigilan nyo na yan. Tawagin nyo na kaming fake, tawagin nyo na kaming bangag, tawagin nyo na kaming bayot, lahat na. Laitin nyo na aming Pangulo, wala kaming pake. Isa lang ang balik namin sa inyo. Nasan si Fentaboy? Di ba na kaming tawagin bangag na ipakukulong naman namin yung mga amo nyo. Di bali na kaming tawagin kung ano-ano, bangag na kung bangag, adik na kung adik ang tawag nyo sa amin. Di bali na ipakukulong naman namin yung mga amo nyo. Yun ang mahalaga. Kayo, sasabihin niyo hindi kayo mga adik, matitino. Bakit kayo nakakulong? Bakit yung mga amo nyo nakakulong? Bakit si Fentaboy hindi nyo mapalabas? Nanawagan na kayo sa US, bakit ang US hindi kayo pinapakinggan? Sige nga. Bakit ang US binabaliwala kayo? Akala ko ba malakas kayo sa US? Akala ko ba tatanggalin na ng US ang ICC? Bakit ang US nag-request pa? Ipadala na rin si Kibulok. Baka magulat kayo pag dinala na rin si Kibulok, di lalo kayo mag-iiyakan. Di ba? Tawagin nyo ng weak leader yung aming Pangulo. Wala kaming pake dyan. Weak na kung weak. Mas mabuti ng weak na nakapagpapakulong. Kesa naman sa ikaw, malakas at strong, makisig, mayabang, at punong-puno ng kakupalan, pero ikaw nakakulong. Doon na ako sa weak, di ba?
Doon na ako sa mahina, di ba? Kahit mahina, may ipinakukulong. Kaya at ang ipinakukulong, yung nagsasabing malakas, yung nagsasabing sila'y matibay, yung nagsasabing sila'y malakas, ayun, nakakulong! O di ba? Di ba totoo sinasabi ko, Marco Tae? O di ba ano, Mike Diferensya, totoo sinasabi ko, di ba? Eh di ba yung mayayabang nakakulong ngayon, kahit itanong nyo kay Mike Diferensya, kahit itanong nyo kay Marco Tae, at kahit itanong nyo kay Fentaboy. Si Fentaboy, yung hari ng kayabangan na nagsabing bangag ang Pangulo. Ayun, ipinakulong siya ng bangag. Di ba? Si Mike Diferensya, yung nagsasabing bangag din ng Pangulo, ayun, nakakulong. At umiiyak, nire-raid raw siya ng BGMP. Akala naman siya ay pakiking. Shout out sa mga INC dyan na napakayabang. Reasa na pala si Marco Tae nyo, na napakayabang, di ba? Ayun din, nakakulong. Alam nyo kung bakit? Kasi kayo, ng mga miyembro ng INC, hindi naman lahat, yung ilang mayayabang lang, no? Tigil-tigilan nyo yung kayabangan nyo, kaya kayo kinakarma. Ay, shoutout Michelle, Joel, shoutout. Kaya kayo kinakarma yung mga amo ninyo. Dahil kayo ay nuknukan ng yabang. Eh kung kayo ba naman, binawas-bawasan nyo yung yabang nyo, eh baka naman hindi kinarma yung mga amo nyo. Alam nyo kung bakit? Sa sobrang yabang nyo, ang kinakarma mga amo nyo. Hindi nyo napansin? Yung yabang ninyo na palalabasin nyo si Fentaboy. Ano nangyari? Kinarma kayo. Ngayon, lumalapit kayo sa US. Eh, bakit kayo papansinin na US? Sabi lang ng US, si Obama, yung presidente namin, sinabihan nyo na minuramura niya ni Fentaboy. Tapos hihingi kayo ng tulong. Ano kami, bobo? Di ba? May trial ba ngayon? Lunes na ba dyan? Hindi, wala pa. Bukas pa. Linggo pa lang dyan eh. Bukas pa. So yun, kaya tigil-tigilan nyo na yung inyong mga kayabangan. Basta kami, kahit ano pa itawag ninyo sa amin, ang isa lang ang masasabi namin, okay? Tawagin nyo ng bangag ang Pangulo namin, tawagin nyo ng tawik ang Pangulo namin, wala kaming pake. Gugustuhin ko na yung bangag nakakapagpakulong nung hindi bangag. Mas gugustuhin ko na yung bangag na nakapagpapakulong nung mayayabang at maiingay. Diba? Mas gugustuhin ko na yung bangag na iniiyakan ngayon ni Inday Sayad. Kasi Inday Sayad ay hindi na mapakali at puputok na ang litid sa utak. Hindi na niya maintindihan ang kanyang gagawin. Eh di doon na ako sa bangag. At least, nakakapagpaiyak. Yung bangag na iniiyakan ng napakaraming didilis ngayon. What the heck? Okay. So yun.